Nasira nga pala ang radiator ko. Hindi ko na i-video dahil nakaka-stress pala pag sasakyan mo kung nasisira. Pina-convert ko tong radiator. Plastic ito. Pumutok. Kaya pinatanso ko na. Inabot din ng 2.8 ang pagkaka-convert. Kasama na ang linis. Kahapon ko inabit. Kaya kumisan hindi natin maasahan ng titingin ka lang sa gauge. Kailangan talaga araw-araw tinitingin ng makina at radiator. O sisilipin mo ang iyong sasakyan. Kasi hindi na tumaas ang temperature. Maaga kasi kumpleto naman tubig. Bigla na lang pumutok yan. Nagamit ko pa. Buti hindi nag-overheat. Dahil malapit lang ang biyahe. Ang kainaman, hindi siya namatay sa andar. Kaya dahil may kulan, umaamoy ang kulan. Kaya pala ako mabaho. Nung tignan ko, putok pala ang radiator. Ayun nga, pinagawa ko. Kahapon, gabi ko na naikabit, kaya hindi ko na i-video dahil madilim. Ngayong umaga, lalagyan ko na ng tubig. Titignan ko kung hindi nagkasira ang makina, kung hindi nasunog ang gasket. Bagamat hindi siya namatay, baka nasira ang gasket. Ngayon, testingin ko na to. Lalagyan ko ng tubig at mapaandar mamaya. Ayan, puno na. Tubig poso. Hindi pa ganong pasmado, nasusut pa. Uhaw na uhaw, wala kasing laman eh. Ayan, pupuno na. Puno na. Wala pa tayong cameraman. Ayan, i-start ko. Titignan ko kung walang bulwak ang radiator. Tingnan natin kung kaya ng baterya. Okay, walang bulwak ang radiator. Mukhang kaya pa tayo. Lagyan ko ulit ang tubig. Kasi pag natuno yung mandar yan, kaya pa ang tubig yan. Lang pa yan.
bagong andar yan, medyo painitin natin ng konti at may repulot doon para kala natin mo talaga safety. Again safety, walang bulwak, ulit yung riyad yan. Ibig sabihin nakatipid na ako, walang damage sa makina, pwede na ulit gamitin. Kaya sa mga may sakyan, may papayo ko lang, kailangan lagi niya-check up ang sasakyan, lalo pag ganitong medyo luma na. Kasi yung nakaraan sa Japan ko, tinitignan ko lang ito, linggo una, lingguhan, buwanan. Pag masala ako sa gauge, hindi pala maasahan niya pag sakyan may luma na. Ayan, sumabog ng radiator, buti nga, hindi na overheat. Na-overheat, bawa ang makina. Kaya nagkagot. At yun lang naging differential, radiator lang. Kaya mas medyo malaki ang halaga ng radiator kung papalitan, 8,000. Dito sa malapit sa amin, yung dalawa ko, 10,000. Kaya masamantala, habang na-observahan ko nga yung makina kung nagka-damage, pinarepair ko muna. Kasi kung bibili agad ako radiator at may damage ang makina, malaking gasto. Kaya pinarepair ko muna. Ngayon yun mukhang okay. Pagkatapos yan, painit ko yan, wala namang problema. Lalagyan ko pa ilang kulan, bumili pa ako ng kulan, kulay pink, para mausay, para hindi ko kinakalawang ang makina at radiator. At ngayon revolusyon ko ng konti. Tignan natin kung walang problema talaga ito ang makina. Ano po? Tapos i-start ulit. Ayan, parang okay naman siya. Magkapalat niya ang tubig ulit. Kasi medyo matiksik pa yan tubig kasi nagkakaroon ng konting hangin sa loob. Pinatay ko muna ang makina. Talagang kayang observa. Ngayon, i-start ko ulit. Medyo may konting parang umaho ng konting tubig pero hindi naman bumulak. Hindi naman siguro problema yan. Parang siglas-siglas lang. Pero under observation. Maganda naman ang gas ng makina at saka salamat sa Diyos. Kahit medyo lang katangan, parang wala naman dami sa makina dahil hindi naman siya namatay sa andar. Pero obserbahan ko pa, maya ko pa ulit ito i-check up din. Papainitin ko muna ng konti at mamaya ay tutunin ko ulit tubig at paandarin. Ayan, ulit ko sa akin ng obserbahan, medyo pinandar ko aircon para uminit agad. Palagi ko, wala naman naging problema dahil nakanda-andar, madaling i-start, walang bulwak ang radiator. Siguro naman dito sa differential. Yan story lang namin mga mechanic. Pero kaya pa rin natin. Kuminit kung hindi magbabago ang kanyang kalagayan, sabihin, sinaswerte pa rin. Medyo mainit na, patayin ko na.
natin yung tubig. Puno. Ito na, pangatlong testing na kung very good talaga siya. Ito rin. Walang buwak. Diyan, bahala lang pag may biyahe na.